Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Igaya, kumusta? Maradyaw na buntag na saba sa Ijotanan. Ako si Radyoman Gaydol Futsu. Makigiiba na isabang din sa Tuesday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Martes na pizza 8 o pizza 7 ng Abril 2026. Nadakpang suspitsado sa bypass operation batok na sa illegal na droga dito sa lungsod ng Socorro nakasuhan na. Presyo sa petrolyo ang big time price hike o increase na natagapatuman sa Jukuman na buntag. Wanted ang sa kasong qualified theft na dakpan sa tagahimo na operasyon ng mga otoridad. Isa ka motor vehicular accident isab ang natala kuman sa Central Police Station. 30 milyones pesos na pundo tag-alokar kuman na fuel o rice subsidy plano panhatag ng LGU sa probinsya. Head Board Member Cobillan tagpadayag kuman ang aksyon ng sangguniang panglungsod sa suyata reklamo ni Bishop Cabahog. Samtang pagtaas isab sa presyo sa LPG ang ipahamtang kuman na adlaw. Libreng hakot sa humay ang tagatanyag kuman sa kagamhanan. Samtang isa ka People's Day program na sab ang ipaygadon kuman na buntag didon sa isa ka isla sakop sa syudad. Amudan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Martes na, pizza 7 ng Abril 2026. Straight to the point. Pag-isayran nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahong pinaagi na ni Engineer Francis Simorlan ng Pag-asa, Surigao. DXRS Weather Report. Mayong buntag maukin ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Abril 7, 2026. Ang ratio of high pressure area padayon kini makaapekto sa northern ug central Luzon. Samtang ang makaapektong weather system diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island kining localized thunderstorm. Tungod ni ini ang may mapanganuron ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan o dalugdog. Posible ang mga kilap, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Pagpasabot sa og tambag, taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon. Giabisuhan ang mga katawan sa pagpangandam batok sa mainit nga panahon labi na sa mga may kautuhon hangtod sa kahaponon. Hinoon, posible gihapon ang nahibulag, lumalabay og dili magdugay nga mga pag-ulan o dalugdog nga pwede makaapekto sa duha o daghang pang barangay.
Giapisuhan ang mga katawan ng mga andam sa posibleng pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm o rainfall advisories nga posibleng ipagawas gikan sa pag-asa. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:32 ug mosalok karong hapon sa alas 5:48. Mao katong latest update sa lakas sa panahon karong adlaw gikan sa pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorna. Weather Report. Straight to the point. Alas 6:26 na, oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubuton ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Ato na sayran na nadakpan na suspitsado sa pagpayot ng illegal na droga dito sa lungsod ng Socorro ang nakasuhan na. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. TXRS Radyoman Report. Hingpit na kadyod nga gikasuhan dito sa korte sa Branch 29 sa RTC ang maong suspect nga nakilay ang si Charlito Sanico Juan Quino, Jr., residente sa Barangay Rizal, sakop sa lungsod ng Socorro, Surigao del Norte, human nga giimplementar ang bypass operation sa mga operatiba ng Socorro Municipal Police Station pasado alas 4:40 antak na sa hapon jagtong milabayng adlaw diha sa may Purok 3, Barangay Tarok, Socorro, Surigao del Norte. Kahinumduman nga ang suspect na palitan sa usa ka plastic sachet sa tagtuang droga nga gibanabanang mutimbang sa 0.2 gramos gamit ang 1,000 ka pesos nga bypass money sa napakaron ingnon nga pressure buyer diin napusasan kini human nga positibo ang nakuhang ebidensya sa ijang posisyon. Lakip usab sa na-recover sa posisyon sa suspect ang tuyo ka plastic sachet sa tagtuang droga nga gibanabana usab nga mutimbang sa 0.6 gramos. Ang maong suspect ang nagtingkagol paghapon guman sa custodial facility ng Socorro Municipal Police Station human nga tag-implementar ang pagdusog kaso dito sa korte. Samtang sa pikas bahin sa gilunsad usab nga simultaneous anti-crime law enforcement operation ng PNP, giserbi usab sa mga operatiba ang warrant of arrest sa gikonsiderang regional top number 5 most wanted person sa kasong qualified theft diin ang mga operatiba nan Placer Municipal Police Station ang mihimo kini og pagselbe ng warrant of arrest batok na sa usa ka 45 anyos nga nakilayang si alias Jeff, residente sa Barangay Amuslog, Placer, Surigao del Norte. Nakilayan ang suspect nga usa ka gikonsiderang regional top number 5 most wanted person sa kasong qualified theft ubos sa Article 310 o Article 308 sa Revised Penal Code sa RA 10951. Ang maong suspect wala usab kini tuguti nga mobayad sa piyansa sa temporaryong kagawasan ini kinsa anana kuman sa kustodiya sa mga otoridad. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galutera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:29 oras ato na sa ato sa Marjaw ng kabubuton ng ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng Unique Maximum Toothpaste. Sa ato pagpapadadyon sa ato mga balita mo kabat sa 30 milyon ka pesos na pundo ang tag-alokar kuman para sa fuel o rice subsidy na plano ihatag na nakagamhanan sa probinsya. Ini sumaya pa sa pamahayag kuman na bag-o ni Provincial Governor Robert Lyndon Barbers. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. TXRS Radyoman Report. 30 milyones ka pesos sa nagtatayalokan ng gobyerno ng Surigao del Norte para na pamahimong ihatag na fuel o rice subsidy sa mga nanginahanglan na mga Surigaonon. Iniaging pag-aksyon ng gobyerno sa nasinati na krisis sa produktong petrolyo. Iniagkos ganong tagpadayag pasalig ni Governor Robert Lyndon Barbers. Inihuman ang matupa panagtigom na taglangkuban na mga naglaing-laing departamento sa gobyerno ng probinsya. Tagatudlo na plano ni dyan hatagan tag 5,000 ka pesos isip na fuel subsidy ang sektor ng transportasyon pareho na sa mga drivers ng tricycle, multicab, PUJ sa iban pa. Lagip na isab ang laing 10,000 ka pesos para na sa mga nagkalaing-laing mga mag-uma, mga mangingisda
mga organisasyon o kooperatiba diri na sa probinsya. Tagatudlo na nasyonal na gobyerno ang tagtakda isab na mohatag alokasyon para sa mahimong rice subsidy. Tagapadayag pa ni Governor Barbers na itanan ang ila taghimo ng mga lakang para mahatagan ng tabang ang mga nanginahanglan. Tagatudlo na hinuon ang tagtakda padayag pa si Jan ng rekomendasyon ngadto na sangguniang panalawigan para na sa pag-alokar ng pondo. Tagatudlo na ini ang isa lamang sa mga nahimuan o kapagtagad plano ng gobyerno ng Surigao del Norte ini para na matabangan ang mga naglisod, partikular na sa ini na sinati sa pakuman na padadyo na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel ug pa ng mga produktong petrolyo, epekto ng gyera dito na sa Iran. Ilan dyan na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, tatak, Arimen! Straight to the point. Alas 6:31 na sa ato pagapadadyon na sa ato ang mga balita. Gikatakda na ipadadyon ang kumana sa kagamhanan anan syudad an programa na People's Day pagkasod na mga libre na serbisyo ang didon pinaagi na sa ini na programa kuman na adlaw na dayhon sa barangay Baybay asa nan barangay Alegria sakop sa syudad o taga butyag pa na mga lumulupyo sa duha ka mga barangay ang gikatakda na makabenepisyo sa nakalain-lain ng mga programa na tagatanyag sa kagamhanan sa syudad. Gikan alas 8 kuman na buntag ang giawhagan ang natanan ng mga lumulupyo sa duha ka barangay para na sa gikatakda na pagpaygadon sa People's Day program na magsugod alas 8 ang takna hangtod na alauna kuman na hapon didon mismo sa barangay Baybay Gymnasium na himo na posible ini tungod sa paddado ng mga paningkamot akuman sa syudad. Pinaagi na sa pagdumaya ni Mayor Pablo Eva Dumlao II na madayaan mga serbisyo na libre pasingud sa mga kabarangayan o tagatakda na ini. Gihimuan na mga tanan na medyo para dali makahibgadon sa pagserbisyo na duol sa mga barangayanon. Gikatakda na magserbisyo kuman ang nagadaiyang mga departamento o ahensya sa gobyerno sa syudad, labi na ang City Veterinary Office na magpahigadon ng animal vaccination, provision of animal vitamins, deworming, disinfectant o ang dog cat surgical castration, livestock mortality, animal consultation o treatment, large ruminant pregnancy diagnosis o artificial insemination. Ang PSA isab o Philippine Statistics Authority magpahigadon ng national ID registration sa tanan ng mga barangayanon. Lakip na ang pag-issue ng national ID pinaagi na sa pagpahigadon isab ng mobile birth registration. Ang City Agriculture Office isa magtanyag ng ilang serbisyo labi na ang pag-apod-apod ng mga vegetable seedlings o lakip na niini ang local civil registry magpahigadon isab ng mobile registration o sa birth certificate, delayed registration, death o marriage certificates, later registration sa mga correction entries o lakip na niini ang buhatan isab sa Philippine National Police. Ang magpahigadon isab anan amo na pagserbisyo ang Philippine Red Cross sa Philippine Army 30th IB, ang City Health Office magpahigadon ng medical consultation na libre sab ang panatag na medisina, laboratory, dental services, vaccinations o isab operation na tuli health advocacy o lakip na ang HIV testing. Ang City Assessor's Office isab magtanyag ng ila assessment sa mga bag-o na building o giban pa ng mga estruktura, konsultasyon sa mga real property issues labi na sa mga kalupaan ug mga building o tanyag isab kuman ang paghatod na serbisyo sa buhatan na turismo sa Cultural Affairs Office. Lakip na niini ang Family Planning Organization of the Philippines, ang Local Youth Development Office, Philippine National Police, ang JCI Surigao Nikil, City Enro o lakip ang Public Employment Skills Development Office na magtanyag na paginabuhian skills registration, LTPC courses, mga job mga job vacancies o career coaching. Ang City Public Information Office isab ang magtanyag na serbisyo DSWD ang buhatan sa city building officials labi na sa mga konsulta sa inin pagkuha ng mga building permit requirements, occupancy permit consultation, and occupancy permit requirements, mga fence permit requirements, embankment
zoning clearance og certificate electrical inspection, structure verification na compliance assistance. Ang PhilHealth isa magtanyag ng ila serbisyo lakip na ang Provincial Governor's Office o ang buhatan isab na sa City Legal Office na magtanyag ng mga affidavit of lost, affidavit of two disinterested persons, affidavit of legitimation, ang pagkuha isa pag-angkon ng affidavit of paternity recognition o lakip na ang demand letter for support o iban pa ng mga affidavits. Takda isab na maghimo ng serbisyo ang buhatan ng Bureau of Fire, ang COMELEC, City Mayor's Office, ang DTI, Negosyo Center, City Social Welfare Development Office, ang City Planning Development Office, Public Attorney's Office, Rainbow Connection, ang Coast Guard na maghimo isab ng Field Veterinary Unit North sa Eastern Mindanao. So ini ang takda ng mga buhatan na magdayan ng serbisyo libre dito sa mga barangayanon sa duha ka mga barangay kuman na buntag alas 8 na diin ipahigadon dito sa barangay Baybay Gymnasium. Straight to the point. Alas 6:36 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Ako man nabuyan sa Abril, bisan dili na ini ko na pagkatawago na Rabies Awareness Month, magpadadyon na house-to-house anti-rabies vaccination na dinhi sa pipila ka mga barangay o mga purok sa syudad. O taga-butyag pa na ang mga schedule sa house-to-house rabies vaccination. Sugdan ako man na adlaw, Abril 7 ngadto na ini sa Pitsa 14 o isa ka semana o isip agig selebrasyon gihapon na sa Rabies Awareness Month. Ang buhatan sa City Vet naghimo na ng mga schedule sa dog cat rabies vaccination o lakip na pagpanrehistro dito sa matag barangay o ini ang mga schedule na diin himuon ang pagpamakuna o taga paklaro isa ba ako man ng City Veterinary Office na bayad na isa ka gatos na registration para sa mga matud pa mga hayop o para ini sa record na ibutang dito sa buhatan ng City Veterinary para malibre na ang talang serbisyo gikan sa bakuna, purga, check-up sa iban pa ng mga serbisyo. Takda na kuman na adlaw ang house-to-house rabies vaccination ipaigadon sa may barangay Washington alas 8:30 kuman na buntag hangtod na iningad alas 4:30 sa hapon dito sa mga purok Million Flower, purok Palmera sa lakip ang purok Kalipayan o purok Kalipayan AB. Ang barangay Washington isab pagkapit sa 8 sila na adlaw magpadadyon diyon sa may bagong silang bagong silang DUS-B sa may Kaskag Village o diyon sa purok bagong silang 1 o takda isab na magpaigadon sab sa Pizza Jess din hiragihapon sa barangay Washington tungod sa kadakuan sa nangkahalapad na inin mga nagkalain-lain na mga purok ang taga-paigadon paghihapon hangtod na ini sa Pizza Jess diyon sa mga purok bagong silang 3 sa purok Madasigon, sa purok Bumbil, sa purok Orchids o sa Pizza 13 isab gikatakda sa Kadina di Amor, sa purok Rose, sa purok Sunflower o purok Malipayon. Sa Abril 14 diyon gihapon sa barangay Washington sa mga purok Waling-Waling, purok Matinabangon, purok Rosas o purok Little Tondo. Straight to the point. Alas 6:39 na oras sa ato sa Marjaon na kabubuton ng Greenstone Resources na jaon mahimutang ang ila operasyon sa barangay Kawilan Tubod, Surigao del Norte. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa ang mga balita, naglibre kuman ng palay howling assistance ang kagamhanan sa syudad para sa tanan nato na mga mag-uuma o gaandam kuman ang lokal na kagamhanan ng syudad sa pagpanguyo isa ba na halagdong Mayor Paul Dumlao lakip na ang City Agriculture Office sa paghatag ng suporta sa mga mag-uuma pinaagi na sa programa sa Operation Palay Howling Assistance o libre ini na pagkuha sa
ini na mga humayanan ato ang mga mag-uuma ini na mga inisyatibo naghatag na libre na transportasyon para masiguro na ang mga ani na humay madayanan na hapsay pasingod sa mga drying facilities lakip na dito sa merkaduhan og kada warehouse o storage area labi na kun ladyo ang lokasyon sa mga basakan og tungod ang kuman sa panahon sa pag-ani ang lokal na kagamhanan may libre na hauling assistance hauling truck sa driver na wayay bayad og dugang paniini magigatambaya yung isang kuman lokal na kagamhanan sa National Food Authority para masiguro na mapalit ang mga ani sa husto sa makiangayon na presyo. So og taga butyag pa nagiawagan isab ang mga mag-uuma sa paghimo anan ila koordinasyon sa bukatan ng City Agriculture para dinhi mapadali ang ila pagpahaul o pagdaya sa ila mga produkto o humay gikan sa ila barangay. Straight to the point. Alas 6:41 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Jaoy pagtaas na presyo posible kuman na adlaw magasugod dungan isab sa pagtaas na petroleum products kuman na buntag sa June nagataas na isab na presyo sa petrolyo. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fentes. DXRS Radyoman Report. Yes, Radyoman kay may patuman na sa price increase ang ato ang mga gasoline station dinhi sa syudad na kundiin na big time oil price hike ang gipatuman kuman na adlaw sa mga gasoline station ning adlaw Martes nga lang sugod kaganin ng alas 6 antak na sa buntag ang presyo sa o pagsakas presyo sa gasolina Radyoman kay naa sa 2 pesos og ni increase usab ang diesel sa 17.20 pesos kada litro. Samtang steady ang steady usab ang presyo sa kerosene na kundiin nagpabiling mahal paghihapon ang presyo kuman sa pagpatuman ning price increase dito sa Petron gasoline station. Ang XCS ana kuman sa 100 og 90 centavos pesos kada litro. Ang diesel 54.60 pesos kada litro. Ang regular nga gasolina 98.90 pesos kada litro. Samtang ang kerosene nagpabilin paghihapong 56.10 pesos kada litro. Samtang ang Caltex gasoline station wala pay opisyal nga gibutang nga price increase sa ilahang mga signages gumikan kay wala pa mihatag og go signal ang management usab ng Caltex sa pagpatuman kuman na adlaw ning adlaw Martes sa price increase sa tanan nga mga petroleum products dinhi sa ato ang syudad. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galutero Fuentes. Tatak, RMN. Straight to the point. May taas isab sugod kuman na adlaw ang presyo sa LPG o liquefied petroleum gas. Og ini ang ikaduhang hugna o tranche na diin tagadugang gikan sa pagtaas ni ini na 10 pesos na tagatunga ra sa milabay na semana. Dugangan na isab anan 5 pesos ana kada kilo sa isa ka tangke anan ini na LPG. So sa milabay na mga pamahayag ng Department of Energy dito sa kauluhan mo kantidad sa 1,600 1,600 ang kantidad sa LPG sa milabay na semana o dinhi sa lokal isab dinhi sa syudad na sayran sa mga reklamo isab na napipila ka mga konsumante na halos miabot isab sa 1,700 sa kapin ang himong presyo sa LPG gikan sa pagtaas ni ini nandiyato na milabay na semana o tagatuan na mas taas pa ini ako man na adlaw dungan sa pagdugang na isab na 55 pesos na increase ang ikaduhang hugna na tag-implementar sugod ako man na adlaw pizza 7 na Abril 2026. Straight to the point. Hinoon tag-butyag isab na ato mga LPG retailers o mga namaligya na
LPG o liquefied petroleum gas na hangtod pa 45 dias ang ilaban ng pana sa supply sa ila pagpamaligya ng LPG dinhi sa ato syudad. Straight to the point. Alas 6:45 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na mga balita himuan kuman na dugang na mga pagpamahayag isab sa buhatanan Commission on Elections kon COMELEC na magbalik sugod kuman na adlaw na ila voters registration human na nasuspindi o nakansela ini human na sa kasaulugan sa Semana Santa butyag nan Commission on Elections na magapadadon ang voters registration para na ini sa nagsing-abot na barangay SK elections ako man Nobyembre 2026. Tagabutyag pa na COMELEC na ubay-ubay na isab nakaparehistro sa bilabay nga buyan sa waya pa ang Semana Santa pero tagatuhuan nila na dya opay moapas hangtod na ini sa pagtapos sa voters registration sa katujuan sa barangay SK elections ako man Nobyembre 2. Tagabutyag pa na hangtod sa Mayo ang pagpaygadon sa voters registration para sa ato ang mga bago isab na mga sangguniang kabataan na members sa labi na sa nagpagidaronan 15 anyos o lakip na niini ang pag-rehistro, pag-transfer na napipila o giban pa na mga ila i-activate na mga record didon sa buhatan sa COMELEC. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita naghimo kuman na pagpahimang no isab na Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla na jaon ay Anti-Public Intoxication Act kundiin bawal na kuman ang mag-inom didon sa kilid ng kadayanan. Ini amoy himuan na pamahayag kuman na bag-o anan Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla na jaunay balaod nun na tagatawag na Anti-Public Intoxication Act kundiin bawal na ang mag-inom didon sa kilid ng dayan. Sa taga-himuan na pamahayag sa pag-atubang sa media kagahapon na adlaw taga-butyag ni Remulla na ini ang sagad na sinugdanan sa inin mga inom didon sa kilid ng mga kadayanan na magsugod ang mga lalis away lakip na ang sexual harassment o kung makita na mula pa sa amon na ordinansa na pwede na ini dakpon na ato mga otoridad. Taga-explicar ko man ni Remulla na kung jaon suyod isab sa tugkaran o mga panimayay wayay mahimong problema kung jaon sa kaugalingon ng mga panimayay o mga tugkaran o labi na kung jaoy mga gathering o panagtipon-tipon. Hinoon tagbawal isab sumaya pa an mugawas na wayay tagsukbot labi na kung maghubo-hubo na og sagad na makitaan din sa mga kabarangayan o sa mga kada gabi na jaoy maghubo wayay t-shirt na pantaas lakip na isab ang pag-videoke na lapas na sa alas 10 sa gabi an pwede na dakpon tungod nan inin amo na balaod. Straight to the point. Alas 6:49 na sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita taghimo isab akuman an padadyon an paghatag anan dugang an mga pag-monitor posible kuman na semana sa nakitaan isab an mga pagreklamo na napipila ka mga konsumante na jaoy ila na panid-an na pagtaas sa presyo sa mga nag-unang palaliton. Hinoon taga-angkon kuman na ato kagamanan na posible na maapektuhan gajud sa sunod-sunod na taas ng presyo sa gasolina na pwede isab na maapektuhan na gajud na ato ang mga
presyo sa mga nag-unang palaliton. Himo isab ako man ang nadugang ang mga pag-awag nga tuna sa lokal na kagamanan na i-monitor gazud ang mga presyo sa nag-unang palaliton para dinhi dili makahimo sa pag-aabuso isab ang pipila ka mga negosyante o tag-butyag pa na ang mga pagkaon gazud ang posible na amoy unang maapektuhan ang pagtaas anan ini na presyo sa petrolyo. Nagpahimangno kuman isab na pipila ka mga magbabalaod na posible na mo grabe pa ang krisis sa pagkaon kung dili paspas na matubag marespondihan ng ato gobyerno ang kasamtangan na krisis sa pagtaas na presyo sa petrolyo na nasinati na kuman dinhi kada simana o lakip na niini sa iban pa ng mga kanasuran. Taghimo kuman ang mga pahimangno isab na napipila nato ang ka mga magbabalaod tungod isab sa sige pagtaas o lakip na niini ang pagtaas na isab sa jukuman na buntag sa inin na presyo sa petrolyo. Tagbutyag pa na kinahanglan na mohimo ang desisyon isab og klaro na mga pagresponde sa ini na krisis at kuman tungod kay mahimo ini na dako na epekto adidon na sa pagkaon rason na kinahanglan isab na maghimo na nadugang na mga lakang an ato ang gobyerno. Taga-butyag kumanan pipila ka mga magbabalaod na kung mo hinay ang produksyon isab at sa pagkaon resulta ini sa kakuyangon sa supply mo taas ang presyo ng pagkaon sa mo dako ang gidaghanon inin mga matud pa maapektuhan na pamilyang Pilipinon na apektado sagad ang masa sa ini na krisis. Taga-paklaro isab na mapugngan ang amo na mga senaryo o kinahanglan dadon ang paglihok kuman sa implementasyon ng komprehensibong food resilience plan para maproteksyonan ang lokal na produksyon na pagkaon o siguruhon ang jaoy igo-igo na supply sa ng presyo ni ini na kinahanglan mabalanse isab para sa tanan. Ang nagunang mga lakang nakabutang kuman sa ayuda sa fuel sa ini na matud pa fuel subsidy sa mga mag-uma lakip na ang mga mangingisda para makatabang na mapakunhuran ang gastuhonon sa produksyon sa ila mga operasyon. Straight to the point. Alas 6:52 na sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita. Gihimo isab ako man ang nadugang na mga taghatag na mga pag-awhag isab na napipila ka mga transport group na sila madugangan pa na mga ayuda human na grabe na ang epekto gihapon na sige pagtaas sa petroleum products. Taga-butyag pa na posible na muundang ang mga biyahe isab na napipila ka mga jeepney labi na sa mga pamahayag kuman na mga lideri sa transport group sa naglain-lain na bahin na sa nasod o jaon na sa katunga ng gidaghanon na mga operators drivers sa passenger jeep na may ruta sa mga nagunang mga lugar dito sa Metro Manila na matud pa mo himo sila sa pag-undang sa pagpamasada tungod sa grabe ang pagtaas paghihapon o kuyang isab ang suporta sa ila. Taga-butyag pa kuman na National President ng Liga ng Transportasyon o Operators ng Pilipinas o LTOP na si Orlando Marquez na mas arang kuman ang gidaghanon na mga passenger jeep na muundang gadud sa pagpamasada sa mga muabot pa ng mga adlaw tungod sa epekto ng taas na kantidad ng inin na petroleum products. Taga-butyag pa na magpahigadon sila ng National Assembly kuman na Miyerkules o silong na adlaw pitsa 8 para desisyonan ang himuon na work stoppage ng mga operator ng passenger bus lakip na mga truck o kuman na adlaw madugangan pa ng 17 hangtod by 19 pesos kada litro ang taas na presyo ng diesel nagamit ang mga nagamit ang pampasayro ang sakyanan o ini na pampublikong sakyanan. Tagkastigo na isab kuman ang paggamit ng ato ang gobyerno sa emergency powers na nakabutang isab sa Kongreso. Una nang tagapirmahan isab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dito na Marso 25 ang pagsuspende sa ng pagbawas sa excise tax sa oil imports. Ang balaod sumaya para epektibo 15 ka adlaw
human ang pag-anunsyo ni ini. Pwede umatod pa na magpagawas ang presidente ng executive order para kuman umabutay na Abril 12 o kahang Abril 13. Tag kundi na isab kuman ang sumaya pa dili makaya na matod pa na fuel subsidy sa mga drivers ang pampasahero ang sakyanan na daon lamang sa 5,000 pesos. Sumaya pa nagsumiter isab kuman ang iban pa ng mga grupo para dinhi makadawat isab ng mga cash aid. O dinhi isab sa ato syudad ang taghatagan isab ako man na nadugang isab ang mga pag-advise na ato kagamhanan na tanan ng mga Surigao-non na kinahanglan isab na magdaginot o dungan ini mohimo isab ng ilang mga share o mga parte para dinhi maminusan man lamang ang mga gastuhanan ako man sa kalisod na panahon na labi na ay pikto anan ini na sige pagtaas sa presyo sa gasolina atol sa flag raising ceremony mataga Lunes at himuhuman sa Simana Santa na bakasyon at pamahayag isab ni Mayor Pablo Eva Dumlao II na kinahanglan isab na tanan na maghimo anan ini mga pagpaningkamot na makunhuran ang ilang mga gastuhanan sa ini na sige pagtaas na presyo sa petrolyo. Butyag pa para dili magsakay-sakay an pwede isab na maghimo anan paggamit anan ini na mga bike para dinhi maminusan ang paggamit na petrolyo tungod sa kataas na presyo ni ini. Butyag pa isab na ato kagamhanan na kinahanglan kuman na dugang na mga pagpaningkamot para dinhi makunhuran man lamang ang kataas na presyo sa mga nagunang palaliton mugna o resulta sa ini na sige pagtaas na petroleum products. Alas 6:56 oras ato sa ato sa Marijaw na kabubuto ng D3 Biofood Supplement na padado ni na mapalit sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores sa dini sa ato syudad sa na probinsya. Batasan ni pag-inom ng D3 Biofood Supplement kada adlaw para sa igo-igo na resistensya human sa inin grabe ka init nan ato panahon ug usahay kalit-kalit ang mga pag-uyan. Salamat sab sa Edwina sa Flower Shop na dya may mutang sa may Dayan Amat ini na syudad. O ini na ato programa tagapalihan isama sa ato ng seed liniment oil na mapalitan didon sa tanan ng mga grocery stores at dini sa ato syudad na sa na probinsya. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita taga-monitor kuman ng Department of Health and Supply isab asa ng presyo na inin mga tambay o taga-pahayag kuman ng DOH na padadon sila na nakatutok asa na nag-monitor sa mga presyo na mga tambay at tunga-tunga sa krisis kuman na petroleum products na daya sa tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Taga-butyag pa kuman ng DOH na pwede mo taas gadud sab ang mga presyo na inin tambay. Amo na bawal magkasakit ako man kay grabe ka mahal ang tambay o mahal magpa-ospital. Labi na kay dili ka malikayan usahay lagi pero butyag pa na taga siguro isab kuman ng DOH na wayay kakuyangon kuman sa supply ng mga tambay o sumaya pa ng DOH na posible masinati ang epekto ni ini sa mga musunod na pagpalita tungod kay pwede magtaas ng presyo ang mga manufacturers o inintighimo ng mga tambay. Taga butyag isab ng DOH na igo ang stockpile ng tambay sa gobyerno naka-standby para sa mga ospital sa publiko ug waya paghihapon ang kakuyangon ni ini. Gawas ni ini padadon ang mga serbisyong panglawas sa mga ospital o lakip na ni ini aniban pa ng mga programa na tagtanyag sa DOH sa nang tagdaya dito sa mga kabarangayan para sa mga matudpaan nga sakit sa pagkakumang padadon ang pagbantay isab ng DOH sa presyo sa supply ng mga tambay samtang waya pa matapos ang sitwasyon kuman dito sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the point. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita mihimo isab ako man na nadugang na
matud pa pagpatuman na price freeze ato kagamhanan tungod ang kay pwede ini na maggamit isab pag auhag sa mga negosyante na dili ani patasan na presyo sa ilang mga baligya. Taga-butyag pa na pwede na gamiton kuman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gahom ni ini na magpatuman ng price freeze sa petrolyo kung magpadadon ang pagtaas sa presyo na ini na produktong petrolyo o taga-butyag isab kuman ni Senador Sherwin Gatchalian labi na kung ang LPG na miabot na sa 40 pesos kada kilo na pwede mahimong trigger na o mahimong sinyalis na pwede gamiton sa presidente ang gahom ni ini na magpatuman ng price freeze sa tanan mga petroleum products. Awhag sa nang tag-explicar isab kuman na ang LPG ang isa ka basic commodity sa tanan ng mga Pilipinon o gamit ko ini sa matag panimayay o kung magpadaton ang pagtaas ni ini ang daghan ng mga negosyo ang maapektuhan. O ilayom sa ining deregulation law kung nagdeklara ng state of national energy emergency, pwede himuon na presidente na i-take over an all facilities para maplastar ang supply ng produktong petrolyo lakip na pwede na i-take over ng gobyerno ang operasyon kaiba na ang pag-freeze ang matod pa pagpugong sa pagtaas sa presyo ni ini. Nagatuo isab ako man si Senador Gatchalian na dili matod pa dili imposible na maggamit ng presidente Marcos ang price freeze labi na kung magpadadon paghihapon ang tensyon kuman sa Middle East. Straight. Alas 7:01 na o taon-taon dito na mga batian na dugangahan ay pa sa ato ang mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Sa ato pagpadadyon tuod sa dugang pa nato ang mga impormasyon asa na ang mga balita ato pamation isa ba ako man ang dugang na pamahayag ni Provincial Governor Robert Alidon Barbers sa pagpadayag ng dugang plano sa lokal na kagamhanan sa probinsya sa paggahinan 30 milyon ka pesos para matabangan ang sektor ng transportasyon lakip na sa mga mag-uma sa mangingisda. Sumaya pa nagikatakda hatagan ng tag 5,000 pesos sa fuel subsidy ang mga benepisyaryo og 10,000 isab 10,000 o 10,000 pesos isab para sa nagkalain-lain na organisasyon o kooperatiba ang dugang pa at sa gobernador na may ihatag isab sila ng mga rice subsidy labi na sa mga maapektuhan na mga sektor. Wherein during sa press ko nato last time na nag-ingon ako na adunay ako paghimuon na mga series of meetings with the department heads aron mahibaw-an nato kung aduna bay ato makalap na mga pondo na pwede nato magamit dakan maitabang nato sa mga most affected sectors sa atong katilingban, no? So kaduha kami nag-meeting, no? Isa Sabado na hitabo and then last week adisir kita nag-break para Semana Santa. So ang nikawas na adunay ato makuha na mga pondo diin amo dili kung gi-cancel ang program but gi-postpone lamang because dili karadyaw critical ang mga aspeto sa ato programming na pwede namo anay gamiton ang pondo para makatabang kita sa mga affected na sektor. Si Provincial Governor Robert Lindon Barbers pamahayag sa katujuan na pagpagawas na pondo para sa mga apektado na sektor. Alas 7:03 na og maradyaw na buntag tuod sa tanan nato na mga suking tigpaminaw didon sa may barangay Baybay. Gikatakda na ipaygadon kuman na buntag ang
People's Day program amo na mga barangayanon matud pa pahimusli ni ang pagbisita kuman sa mga serbisyo na tagadaya kuman sa mga buhatan sa City Hall didon mismo sa Ijo Barangay ang kuman na buntag alas 8 magsugod didon sa Barangay Baybay Gym o hangtod na ini ala una kuman na hapon. So pag sadyo kamo para sadyo isab na kamo mahatagan anan ini na serbisyo sa ato kagamhanan sa syudad. Marajaw na buntag isab doon sa ato mga suking ating paminaw diri sa may Barangay Ipil. Marajaw na buntag sa taga Barangay Ipil o didon isab sa ato mga suking tigpaminaw na sila Manu Datoy, Atelma Ladjago nung siklon. Ma'am Gay, pa shout out diha sa Justiniana, Dinagat, Dinagat Province. Sila Kapitan Mierna Capison ug ingon man si ako maguyang si Vilma Karing. Labi na sa tanan mga taga Justiniana, Dinagat. Kumusta ka mga taga Dinagat Province? Gikan ni Telma siklon. Og Emmanuel Latuga, Ma'am Gay and staff, marajaw na buntag. God bless. Keep safe. Watching live from TCI, British Territory. Salamat Karajaw, Emmanuel. Marnila, Alisaka Arong, kay Ibilito Ranki, Jamaica, Liz Vian, ngato na kay Nida Apad, good morning. Kuy Bong Navarro, good morning. Tiwas ang mga foreigners sa General Luna, kay ang mga layaki dito, wayay gajud mga t-shirt. Magpanauman o mag-drive ng single motor. Kay patuman na bagay ini, depende ini sa ato mga lokal na kagamhanan. Ipagawas gajud ini na mga matud pa mga pahimangno kay isa naman ka balaod nun. So para sa dinhi malikayan ini lagi ka daghan ini mga away-away didon sa mga baryo-baryo balitaw, ginom-inom didon sa kilid ng dayan. Labi na didon sa ato mga tourist destination kuman na summer arang ini ato mga batan-on daon usahay sa kilid ng dayan doon sa may mga doon sa National Highway doon paggasud kun mga hubog na makainom na ubos na sa probinsya sa ilim ng makahubog arang na mga hambog na matud pa manhagit na og didong kay Chi Paular Trisquillo marajaw na buntag kay Manu Datoy kay Josie Kagaanan na Ma'am Gay, good morning diri sa Kupang Antipulo Rizal, salamat. Ellen Kagawad, Ellen Kim Ortiz, good morning diri sa Barangay Taft. Brandy Archaga Santisas, kay Dilia Francas, ma'am watching listening always from Sitio Panubigon, Barangay Lipata, salamat. Marnil Alisaka Arong kay sa ato mga suki isab din sa Barangay Taft sa Barangay Cagniyo kandani pa marajaw na pagpamati. Isugutan nato to ini na mga jaoy mga panitabo dito sa ato pipila ka mga baryo isab labi na jaon hitabo isab ako man bag-o antun mga nag-trending dito sa social media, mga nag-post dito na ato mga matud pa mga turista nandiyan milabay na Semana Santa. Nahimong sumaya pa, nahimong hisgutanan kuman ang kaordinaryo usahay nan ini mga away-away didon ba didon sa ato isa sa mga lugar didon sa Siargao, ang mga tourist destination nato particularly sa GL na usahay tungod sa kadaghan lagi ang mga kalingawan diha, mga hubog ato mga bisita na usahay ordinaryo ra ka sa ila diyon mag-away-away doon sa kadayanan tungod sa ila ka bugno-bugno didon bisan sino na usahay kuhaan ra bagan taghimo na kalingawan tapos mahimong content didon nila sa ilang mga post didon sa social media og wayay mo sagda taghimo nila na mura ng salida o mura nag-shooting na way gajud mo sagda kay kun mo sagda ka dai sa iyang masuko na sagdahon na tagpasagda nila tungod sa kaubos na sa impluwensya sa ilim ng makahubog so
nahimo ini na mga talan-awon isa ba sa pipila ka lugar dito sa General Luna sa kadaghan na ato mga turista, pero oy mga komentaryo na dili sabi ni Maradjao ang mga talan-awon ang mga himo dito sa isa ka tourist destination, og hain naman ang tigbantay sa ato kalinaw dito sa ini na mga lugar, labi na kay ini atag dumog dan ato mga turista, mga bisita dinhi sa ato probinsya. So ini ang may ato isgutan sa ato pagbalik ang sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Good morning sab diha kay June Caranto, June Claros sa Maradjao na pagpamati. Ato ay pamation ko man ang dugang pa ng mga update, ang mga balita sa Armen Network News. Sundan ini sa Diretso Balita nga Surigao. Ko si Gaydol Futyo, kay iban ako diri sa control, Gerson Dudong Quijano o Parlo Fernandez na kadi sa by transmitter site sa barangay Sabang Maradjao na Martes. Tata RMN. Straight to the point. Taas ng presyo ng diesel na ginagamit